yung RRQ Hoshi coming into game number 2. Match point na nga po ang RRQ Hoshi up against Team Liquid Philippines. May bagong gold laner na si Yuktisi laban sa bagong gold laner din naman ng RRQ na si Toy. I would say mas successful dito yung tempo ng TLPH compared to the Joy ng early game kasi talagang kawawa yung Joy dun sa Tigreal. Kasi ang difference nila dito is if mahuli si Carteezy na naka-immortal form, may damage reduction siya na by the way, even against the Alpha, marami siyang nare-reduce na damage. Although mahapdi pa rin talaga yung true damage. No? But at least he's gonna be able to defend himself against the Eve, the Ares, no? May damage reduction dito yung Suyo, Sanford. Ako po, yun lang. Okay lang. Sanford naman yan, makakatakas din naman yan safely. Tapos Bush Gaming lang. So ngayon, TLPH, if they wanna replicate yung mga wins ng mga Suyo sa previous series, talagang they need an aggressive start. Makakuha ng first blood. Kay Carteezy, dominate the early game. Kahit may katapat pa silang Harith. As long as maganda yung start ni Carteezy, pwede na to eh. Yeah. Talagang importante rito yung momentum ni Carteezy kasi burstable naman halos lahat ng targets niya. Especially with the amount of damage and crowd control that they have. I mean, hindi naman sila overwhelming sa crowd control pero may stun yung Suyo, may stun yung Louie, may stun din naman si Sanford. Pero, well, may stun din si JP. Pero kailangan talaga ma-maximize sila yung 4 na members nila sa early game. Toy, hindi top lane. Grabe yung poke. Yung poke damage mula dito kay Carteezy. Okay lang yan. Mawin mo lang yung laning stage laban kay Toy. Goods na yan for Carteezy. Still no casualties. Again, medyo slow start yung ating nasasaksihan katulad ng game number 1. Pero parang pwede ata nila maipit dito. Si Sutsujin. Here comes the first blood ni Carteezy. At ito na yung hinahanap nating strong start from the young goat Suyo. Ayun na. Mainit ka, boss Sutsujin, ha? Sumisilip ka ng bush ng walang roam, ha? Natunted at na-stun at hindi na nakagalaw si Sutsujin. And ngayon, tempo is definitely on the side of TLPH. To be fair, nandun naman si Idok. Mas marami nga lang talaga yung TLPH nung time na yun. Nauna siya eh. So ngayon, pinupuruhan naman nila dito si Idok. Hindi pa siya nag-level 4, so wala pa yung threat ng implosion. So ngayon, ito na yung domination na pwede ilabas ni Sanji. Pati na rin ni JP trying to control the mid lane. At look at Carteezy, nangaagaw na ng purple buff. Ito na yung sabi mo eh. Pag gumarangkada yan si Carteezy, hindi na talaga titigil yan. Kahit may kasakitan pa yan si Sutsujin, okay lang na okay for TLPH. Na-burn din yung Railroad Manipulation, so that's a very good thing for TLPH. Kasi alam mo, at least for a while, hindi ganun kalakas yung duo mid ng RRQ Hoshi. Yung implosion na lang yung kailangan nilang intindihin and nag-ultra farm na. Ultra farming mode si Carteezy dito sa may bottom lane, Sutsujin. Magtatangka silang subukang patayin si Sanford pero nakatago lang sa bush. And ito na yung typical Hilda play na tamang tambay lang siya sa gilid-gilid. And si Dairen pa nga ata yung papahamak. Di siya papasok ni Carteezy, however. Alam mo si si Carl parang security guard lang, bantay-bantay lang sa side lanes, binabaril niya lang parang, binawasan ko na ha. Okay na, kaya mo na. Okay, sige, out na ako ha. Oo, parang chinecheck lang niya kung okay ka ba dyan. May pwede pa tayong patayin dyan. Kung meron, go. Kung wala, edi farm na lang ulit. Carteezy. May level 1 advantage, ay 1 level advantage kontra Sutsujin. Tignan natin kung ma-replicate niya yung 9 minutes. Level 15 kaagad yung Suyo. Kasi so far, parang almost all Suyo games na nakita natin, ganun yung naging storya eh. Talagang early start. In the name of the game. If hindi ka makakuha ng early start, kailangan makakuha kayo ng constant pick-off ng mid-game. But so far, nakaka-keep up pa rin naman si Sutsujin pagdating sa farm. Pero again, ang hinahanap mo kasi dito for RRQ Hoshi is hawak mo yung momentum. And that, they don't have it. So TLPH, kahit na paano, natutuwa na sila sa nangyayari ngayon. Kailangan na lang nilang i-secure itong turtle na to. Then maganda na to for TLPH. Pero napakagandang implosion naman. Pero yung red ring ay mapupunta pa rin naman kay Carteezy and RRQ Hoshi. May diversion pa sa may bandang likuran and tutumba ng si Sutsujin. 2 heroes fall down on the side of RRQ and TLPH takes out the objective as well as the remaining members na nag-contest doon for RRQ. Ang bilis ng adjustments na ginawa ng TLPH compared to game 1. Imagine si Idok, ginawa pa rin naman niya yung trabaho niya na during turtle takes, mag-focus lang talaga siya doon sa doon kay Carteezy. Make sure na may implosion niya. Pero ang problema kasi yung retry ni Carteezy nandyan, nakaisa pa nga siya kay Dairen.
And talagang umaarangkada na yung momentum ng TLPH. Wow! Oo, nasa side na nila this time around yung pag-scale, yung lamang sa mid-game. Pero Scarlet Easy dito, mahapdi pa rin naman yung Alpha. And RRQ Hoshi dito, trying to look for any potential way of recovering in this game kasi dapat sila may hawak ng momentum ngayon. Avatar the Guardian ginamit na nga ni JP para mapatay nila yung Tigreal. And successful ang attempt dito ng TLPH. Lahat nilabas, men. Hindi pa sila tapos dahil gusto nila mag-diversion doon sa taas. Si Toy ang kanilang next target. Nakapag-dash out pero ang problema, si Sanford nandyan sa likod. Power Wilderness nandyan nga ba? Toy mapapalayo ngayon at mukhang tutumba na yung top lane turret nila Sanford. Napapaligiran ng 3 members. Makakatakas din naman. Nagamit ang atin yung real world manipulation pero walang casualty pa rin sa TLPH habang si Yuktz pinatumba ang top lane turret. Yep. And ngayon, RRQ Hoshi ramdam na nila na recovery mode ang buong lineup nila, especially with the Alpha and the Harith. TLPH, hawak nila ngayon ang tempo. Kailangan na lang nilang gawin is mag-relax. Potentially look for pick-off, pero hindi naman sila required gawin yun kasi scaling na yung Moskov dito ng TLPH. And same thing with the other Moskov games, literally untouchable dito yung Moskov as long as hindi siya naabot ng event na rin ng Alpha. Tutumba na naman si Idok dito sa may middle lane. May sagot naman sila, however, mapapatay nila si Sanford. Pero nandoon na yung audition stun mula dito kay Charlie Zama Force. Nilapas na ni Toy pero hindi sila aabot doon sa likuran ng TLPH. Tumama pa yung pana mula dito kay Charlie Z. Low ang HP ng remaining members dito ng RRQ Hoshi. Mukhang libre na ngayon pangatlong pagong for TLPH. Alam mo, kada game na nakikita nating may suyo, umaabot yung score sa 7-1. Legit, either 7-1 or 7-2. Grabe yung... di game 3, suyo ulit. Game 3, suyo ulit. Grabe yung performance ngayon ni Carl TZ. Kung kanina hindi siya nakakuha ng turtle, ngayon lahat ng turtle kinuha na niya. And this time, tumatama din naman yung mga Spear of Destruction ni Yuktz. So hindi lang siya galit sa Tore ngayon, galit din siya sa mga members ng RRQ Hoshi na kapag dish out siya ng damage na kinakailangan niya. Not to mention, Sanji, yung mga diversion so far ni Sanji, nagtatranslate parati sa kills. Ngayon makikita natin, very disciplined gameplay coming up from Team Liquid Philippines, controlling the lanes, the side lanes. Minamakro na nila yung RRQ Hoshi. As long as hawak nila yung mid lane bushes and yung river, hindi makakagawa ng extra movements dito ng RRQ Hoshi, pero may diversion. Nakita nila si Toy! Purify lang yung hawak mo, boy! And hindi makakatakbo yung Harith Spear of Destruction just to make sure na aabot ito yung Moskov, pero napatay kagad yung Harith before the Spear of Destruction hits. And Yuktz, nandito rin naman siya. Wala siya sa ibang mapa. Kasama niya ang TLPH. Yung, sabi ko lang, bawat diversion ni Sanji may nangyayaring kill. Grabe yung 3-man diversion doon. Sakto din naman anong time na yun, nag-disperse yung RRQ Hoshi doon. So wala talagang counter-attack na pwede gawin ng RRQ Hoshi. Pero here comes the jump from JP. Nasalo siya with the second hammer. Ginamitan nga ng implosion. Pero ang problema, ang daming members ng TLPH. Tutumba si JP pero kapalit naman ng buhay ni Dyren. Sanford, makakalayo pa rin. Grabe si 40. Kanina pa yan. In out. As hirap na hirap silang mapatay. Yung Hilda ni 4D. May in or out sabi ni 4D Kumbaga, ang gusto lang naman niya mangyari is makapazone siya sa may bandang likuran, potentially look for a target na pwede niyang ultihan. And kapag lumabas yung real world manipulation, sprint, sabay takbo. Malamang, sprint nga eh. Sprint sabay takbo. Yung nakakatakot, yung sprint sabay takbo na Hilda. Yun yung yung ginawa nila kay Toy. Actually, hindi nga nag-sprint nun si Sanford Talagang nahabol lang talaga ni si Toy. Fortunately, Purify yung gamit niya. Wala siyang flicker, hindi siya naka-flicker out. Pero ito na yung unang Lord. Lamang na lamang ang TLPH. 9 minutes, level 14 na si Carl TZ at mukhang mahihirapan kumontes ang RRQ Hoshi dito. Ngayon, makikita natin ang unang major objective take for TLPH. Nako. After lumabas itong Lord na to, pwede nilang linisin yung base ng RRQ. Well, hindi yung base, pero yung jungle ng RRQ. Allowing for more gold on their side. Just making sure na yung kanilang heroes ay stack up pagdating sa items, pero hindi. Sabi nila, anong tahimik, kita namin si Sutsujin! Naku po, yung Spear of Alpha, ay yung Spear of Mastery na pa sa mapa. Nag-spear into spear. Natulungan. Tawag doon ulit, partida. Ayan, pinagbigyan ka na namin. Warning shot yung Spear of Misery namin para makatakas ka pa. Nagamit na nga yung Spear of Alpha and RRQ Hoshi. Na-clear out naman nila kagad yung unang... Ay, hindi pa. Kakaspon pa lang sa baba ng Lord. Sabi kasi sabi ni... ang tawag dito, sabi ni Yuktz, hindi ikaw ang gusto ko, yung Harith ang hinahanap ko. Si Toy, yun yung gusto niyang paglaruan si Toy.
Toy nga Si eh. Toy kasi, Toy nga eh. Pero ngayon, alam natin si Sanji, pag nagda-diversion yan, abot base ng kalaban. So tignan natin kung overextend ang TLPH. They have the Lord doon sa bottom lane. Kinakalbo na nila ang base ng RRQ Hoshi. Maganda ang posisyon ng mga members ng TLPH dito. Parang gusto nila makakuha ng inhibitor. Feel ko makakuha pa nga sila ng inhibitor dito eh. Pwede. Isa ata. Oo, isa yan. Di ata. Actually, baka hindi. Well, depende. Kung nga ibibigay. Sutsujin! Ako po pumasok! Sinubukang patayin dito si Yoktizi, pero yun na lang. Okay, may ano pa naman. May mga minions pa na pwedeng lifestealan. So, mabubuhay pa rin yung Alpha kahit papano. Medyo delikado lang yung ginawa niyang maneuver na yun kasi muntik siyang masitan. Dito na nga TLPH, fortunately for him, medyo bitin yung Sphere of Misery, hindi tumama sa torre. Kaya naka-lifesteal pa siya and may pause. Yuki eh. Yung dami. Hindi naman, no? Oo, hindi ganun kagandahan naman yung Moskov ni Yuki ng game 1. Pero yung game 2 ngayon ang ganda. Tumatama mga Spear of Destruction, napakasakit na. Nag-skill na rin kasi, yun yung kinagandahan eh. Kumbaga, in comparison to game number 1, nag-ahabol sila. Ngayon, nagkaroon siya ng buffer against si Harit and lamang siya doon kasi again, mas malakas siya pagdating sa late game. Not just in terms of like the sheer damage output, but in terms of like how you present yourself in the game. Kasi ang lamang ni Moskov versus the Harit is hindi required si Moskov sumama sa mga team fight. Hindi required kagad yung follow-up ng Summon Force. Kasi yung ang pinakamalaking threat ni Moskov sa late game is yung kanyang global presence. Oo. Tapos may sinamaan pa ng Luyi ni Sanji. Di dumoble yung presence ng TLPH doon. Dumoble yung problema ng Kingdom. Diba? Aanuhin mo ang Kingdom kung may global presence ang TLPH. So ngayon, 8 seconds for the second Lord. Idok, kinumit na nga yung implosion. Pero Sanford, ma-outsustain ba niya? May sprint pa naman siya dito. Pero makakaisa ang RRQ Hoshi. So yun yung trade na pwede pang kunin ng RRQ. Pero again, wala na silang implosion. If ever man magko-contest sila for this Lord. Yep. And malaking objective to kasi Evolved Lord to. And for RRQ Hoshi, requirement sa kanila na makuha itong Lord na to. Na yun na! Nahuli na si Idok agad-agad. And parang wala na ata. Hindi na ata makakontest. Takbo na. Yung RRQ Hoshi, disperse sila kagad. Oo, ang hirap nun. TLPH, ang ganda ng execution. Alam nila, sige, wala namang implosion yan si Idok. Na kahit hindi natin siya ma-burst down kagad. Pero na-burst down nila kagad, wala pang 3 seconds. Wala silang counter-attack kasi wala na nga yung ult ng isang Tigreal. So ngayon, Carl TZ secures the Lord again. Lahat ng neutral objectives napunta kay Carlito. Yep. Ngayon, boost na yung jungle ng TLPH. RRQ Hoshi naman may paspon pang purple buff. And ipit na sa base ng RRQ dito yung kanilang mga members. Hindi na sila pwede lumabas basta-basta. And depende na lang kung paano gagawin to ng anong gagawin ng TLPH dito sa paparting na base push ng Lord. May diversion sila. Pwede nilang pasukin yung backline. Pwede nilang pasukin yung Eve actually. Oo. Pero ingatan din nila yung pwedeng maging setup dito ni Idok. So TLPH have the luxury of overextending. They have the Lord. Kompleto pa naman ang cavalry dito. They're gonna do this by the book. Let's see kung da-diversion nga ba si Sanji. Bottom lane inhibitor turret ng RRQ ay wala na. Nakapasok na nga ang Lord sa base. Napakasakit naman doon ni Sanji. Napalayo ka agad si Toy. Grabe. Parang susunod na rito yung middle lane. Kaya ba nila depensan to? Meron naman silang Eve. Meron pang reload manipulation. Actually, hindi pa namamatay si Rins, no? Pero aray ko, tinamaan dito si Sanji ang hapde nung single vision and reload manipulation. Pero nandoon yung implosion. Pero hindi enough yung kanilang damage. Shoot ba si JP, however. Pero wala na. Si Sutsujin, immortality lang. Ha? Revitalize! Nabuhay pa siya dun! Oo! Buhay pa rin si Daddy JP. Ang ganda nun inulit nila yung ginawa nila nung game number 1, yung Implosion Spear of Alpha. Ang tagal ng crowd control pero ang tagal din naman ng sustain ng TLPH. Nag-diversion na nga doon. Sa likod. Nakakonceal pa nga si Sanford. Tumatakbo na nga. Inahabol si Toy. Kinuha na nila yung inhibitor doon sa gitna pero walang mapipita sa RRQ Hoshi. For that distraction was more than enough for them to take down an inhibitor sa gitna. And TLPH walang namatay sa cavalry. Grabe, kamuntikan pa kung naabot ni JP doon yung Eve. Kung naabot niya lang si Rins, tapos ata yung game na yun. And TLPH now 14 minutes in with a 13k gold lead. Sobra-sobra yung kanilang yaman dito. Pwede nilang ipamahagi sa buong Pilipinas.
Joke lang. Ang OA nun. Pero ganun kalaki Pero yung kahit kalamangan na. ng TLPH. Tsaka ano no, yung TLPH kanina kasi ang tawag doon? Ang ganda na sana ng setup ni Idok, but again, kulang yung damage. Just, gusto ko talaga i-comment si JP for soaking up the damage, just revitalize. Akala mo may Netherrealm yung TLPH nung kumombo yung RRQ, walang namatay Buhay pa siya dun no? Revitalize Buhay pa siya Dash dun Out. no? Kala ko Immortality proc pero napansin ko wala pa ng pakpak. Saka wala namang yung animation nung nabuhay ulit. Eto, speak about nabuhay ulit. Ayun Na ulit yung Lord. Ang bilis. Intermission lang ng onte. Si Idok dito may nahuli sa Sacred Hammer. Pero mukhang magiging uncontested Lord na naman to for TLPH. Pero parang may balak ata sila. Joke lang, diversion yung diversion. Hindi nila itutuloy. Carl TZ will secure the Lord for TLPH. Naaamoy ko na ang game number 3, Ingan. Naaamoy ko na ang diversion sa likuran pag lumabas na yung Lord. Naka-ready na rito yung TLPH. And ang problema ng RRQ Hoshi, hindi nila alam saan manggagaling kasi hindi nila hawak yung mga bushes sa kanilang jungle. Magko-cooldown yung diversion, I believe, bago pumasok yung Lord sa base ng RRQ. Pwede nilang likuran. Pero kahit hindi nga kasi may Avatar of the Guardian Yan nga, cooldown na yung diversion dito. Pero may AOG pa rin naman si JP. Ang tanong, anong mauuna? Hindi, conceal na lang. Conceal tapos lakad sa harap and Yuk TZ. Wala nang special effects! Tore lang, tower lock, pero nakadepensa pa rin naman ng RRQ Hoshi. Idok pa yung implosion flicker doon sa likuran, pero tinulungan niya lang! Yung TLPH, nakapasok yung minion sa loob and